Mainam na simulan natin ng maikling kurso na ito sa pamamagitan ng pagtalakay natin sa konsepto ng privacy. Ang maayos kasi na pagkaunawa sa konseptong ito tulad ng kung paano siya dinidefine, paano siya kinaklasify, gayon din kung paano ito nag-evolve sa konseptong alam natin ngayon ay mahalaga o kritikal upang maunawaan natin kung ano nga ba yung tinagurian nating mga data privacy laws o data protection laws at practices hindi lang dito sa Pilipinas pati na rin sa ibang bansa. Itong privacy ay matagal na bilang isang konsepto. Mas matagal pa siya sa data privacy o data protection. So, ibig sabihin, maraming beses na rin siyang natalakay o napagdebatihan sa iba't ibang venue o setting. Marami na ring literature ang naisulat tungkol dito. Ang mahabang kasaysayan ng privacy ang naging pundasyon ng ating mga teknolohiya na meron tayo ngayon, pati na rin ng mga polisiya na sumasaklaw sa kanila. Bago natin subukang tukuyin kung ano ang privacy, kailangan muna nating alamin ang kasaysayan sa likod ng konseptong ito. In fact, sabi ng researchers, kapanahunan pa lang daw ng classical Greece o maging ng mga pangyayaring sinasabi sa Biblia, ay may sinasabi na ang mga tao na maiyahambing natin sa kasalukuyang ideya natin ng privacy. At hindi ito unique sa isang relihiyon lamang tulad ng Kristyanismo. Sabi ng mga historians, maging sa Quran ng Islam, ay makikita natin ang mga references to privacy. Siguro akala lang ng mga tao na hindi pa ito katagalang konsepto dahil ang pinakasikat na definition ng privacy ay matitrace back natin to 1890. Noong taong yon kasi, nagsulat si Samuel Warren and si Louis Brandeis ng isang article sa pinakaunang Harvard Law Review na issue na pinamagatang The Right to Privacy. So, ang definition nila dito ay sobrang sikat at ginagamit pa rin sa mga talakayan sa ngayon. Makalipas ang isang milenya, masasabi ba natin na meron ng iisang definisyon o kahulugan ang privacy na kinikilala ng lahat? Sa totoo lang, wala naman. Kung titignan natin yung kasaysayan, makikita natin na maraming tao o grupo ang sumubok na magbigay ng definisyon dito. At isa lang dito yung kila Warren at Brandeis. So, ano-ano pa nga ba yung ibang halimbawa ng mga definisyong ito? Una, ang privacy ay ang kagustuhan ng tao na maitakda ang mga pagkakataon at antas ng pagpapakilala nila sa iba. Kumbaga, tayo yung magkasabi kailan natin papayagan ng iba na lubusan tayong makilala. Ikalawa, ito ay ang paraan kung paano natin pinapangalagaan ang ating personal na kasarinlan, dignidad at integridad. Tunay nga daw kasi tayong malaya kapag mayroon tayong privacy. Buo din ang ating dignidad at integridad kapag meron tayo nito. Ikatlo, ito ay ang karapatan ng bawat tao laban sa anumang uri ng panghihimasok ng iba sa ating personal na buhay. Maging ito man ay sa ating pamamahay, sa ating pakikipag-usap sa iba, o sa ating pisikal na pagkatao. At ang huli, ito ay ang karapatan nating mapag-isa na hindi pakialaman ng iba. Sa lahat ng definition na to, yung pinakahuli o yung sinasabi nating the right to be left alone, malamang ang pinakakilala o sikat. Pero hindi naman nangangahulugan na ito ang pinakaangkop o pinakatamang definition. Gayunpaman, merong common sa mga definition na ito. Lahat sila may sinasabing space. Space na kung saan ang isang individual o tao ay may kalayaan at may kakayanang kontrolin ang sarili niya. Maliban sa definition, kailangan din nating maintindihan kung ano-ano yung mga uri o aspeto ng privacy. Ang data privacy kasi ay isa lamang sa mga uri nito. Depende kung sino ang pakikinggan mo o ano ang babasahin mo, ay may iba-ibang bilang yung mga aspeto na to. Pero sa kurso natin ito, ang tatalakayin lang natin ay 4. Una ay ang communication privacy. Ito yung karapatan nating panatilihing pribado ang lahat ng klase ng ating pakikipag-communicate o usap sa ibang tao. Halimbawa, sa email, snail mail, telepono, chat, o kung ano pa man. Ang bodily privacy naman ay umiikot sa ating pisikal na pangangatawan.
Kung ayaw nating kinakapkapan tayo tuwing papasok tayo ng mall o ng airport, o kaya naman ay nag-aalangan tayong magpa-urine test or blood test, yan ay mga manifestation ng ating konsepto ng bodily privacy. Ang territorial privacy naman ay kadalasang may kinalaman sa ating tirahan. Kaya nga may batas tayong ipinagbabawal ang trespassing or violation of domicile. Pero nag-a-apply din ito kahit sa ating paggalaw o pagbiyahe. Kaya nga meron tayong mga patakaran na nag-a-apply sa tamang paggamit ng mga CCTV cameras. Ang pang-apat ay ang tinagurian nating data privacy o data protection. Ito naman ay ang pangangalaga sa lahat ng impormasyon tungkol sa isang tao. Babalikan natin mamaya ang data privacy. Sa ngayon, ang mahalaga ay tandaan natin na may iba't ibang uri ang privacy. May iba't ibang batas din kasi na nag-a-apply sa kanila. Kaya kung hindi tayo maingat, maaring magkamali tayo ng mga may apply na batas kung gusto nating makita kung mayroong violation o di kaya naman ay may gusto tayong mapanagot dahil sa isang violation. Ngayong meron na tayong idea kung ano ang privacy, pati na rin kung paano siya i-define, paano siya i-classify, maging ang kanyang evolution or ang kanyang kasaysayan. Mahalagang tingnan din natin kung ano ba yung relevance nitong right to privacy. Bakit nga ba ganun na lang kaimportante na protektahan natin itong karapatan nating ito? Privacy is essential to human dignity. Kapag may privacy daw kasi ang tao, hindi siya basta-bastang pwedeng husgahan ng iba, lalo na kung ang panghuhusga nito ay out of context naman. May mga tao kasi na feeling nila kilalang kilala nila ang isang tao, kaya't meron silang karapatang husgahan siya batay sa kung ano ang nalalaman nila. Privacy is an enabler of other human rights. Mahalaga ang privacy upang matamasa din natin ang iba nating human rights. Halimbawa, ang anonymity na isang manifestation ng privacy. Ito ay mahalaga upang ma-exercise din natin ang right natin to freedom of expression. Lalo na kung tayo ay nakatira sa bansang hindi democratic o kung saan hindi pwede maging kritikal sa gobyerno. Privacy is protection from identity theft, profiling, and discrimination, including other types of oppression and abuse. Dahil sa privacy, may iwasan nating maging biktima ng identity theft or identity fraud, lalo na sa panahon ngayon na kung saan lahat ng tao halos nasa internet at talamak din dito ang mga cybercrime. Privacy is key to autonomy and creativity. Sabi nila, ang tao daw, mas creative or pinaka-creative kapag mag-isa lang siya. Kasi hindi natin naiisip na kailangan natin mag-conform sa ini-impose ng ating society. Mas nagiging adventurous and willing din tayong mag-try ng iba't ibang bagay. Privacy makes intimacy possible. And privacy makes social life, professional interactions, and democracy possible. Itong dalawa, medyo related sila. Ang sinasabi kasi kapag may privacy tayo, nagiging posible na magkaroon tayo ng social life and democracy. Alam naman natin na magkakaiba tayo ng mga pananaw sa buhay at ng mga opinyon. At kung aalamin natin ang pananaw at opinyon ng bawat isa, posibleng magkaroon ng mga hidwaan at hindi pagkakaunawaan. So dahil sa privacy, magkakaroon tayo ng chance na ma-maintain kung ano ang mga relationships na meron tayo. Privacy is protection from unwarranted surveillance. Dahil sa privacy, hindi tayo basta-bastang pwedeng tiktikan or under surveillance ng mga gobyerno o pati na ng mga kumpanya. Kung gagawin man nila ito, dapat ito ay naayon sa batas, tulad ng data protection laws, lalo na kung may kaakibat itong profiling. Itong listahan na to ay halimbawa lamang at hindi exhaustive. Pero dito pa lang sa listahan natin na ito ay makikita na natin kung bakit mahalaga ang privacy. At dahil na rin sa mga nakitang kahalagahan na to, ay unti-unti na rin siyang naisama sa mga batas ng iba't ibang bansa, pati na rin sa mga treaties or mga kasunduan sa pagitan nila. Kung mga international treaties o agreements ang pag-uusapan, andyan syempre yung International Covenant on Civil and Political Rights na isinabatas ang mga prinsipyo na itinakda sa Universal Declaration of Human Rights.
Kasama dito ang right to privacy. Sa Europe, andyan yung European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Marami pang iba ang mga sumunod. Minsan, pandaigdigan tulad ng UN Convention on the Rights of the Child. Minsan naman, regional lang ang scope tulad ng American Convention on Human Rights. Dito naman sa Pilipinas ay makikita natin ang right to privacy sa iba't ibang batas. Nangunguna na dito syempre ang ating saligang batas na naaprubahan noong 1987. Andyan din ang Privacy of Communication na nabanggit sa Data Privacy Act, pati na rin ang kautusan ng Kongreso na bigyang prioridad ang mga batas na pangangalagaan at paiigtingin ang karapatan ng bawat tao mabuhay ng may dignidad. Yung mga international treaties na pumapatungkol sa right to privacy na pinirmahan at niratify ng Pilipinas ay matuturing din nating mga lokal na batas. Halimbawa, ipinagbabawal under the Revised Penal Code ang trespassing at ang violation of domicile. Pinagbabawal rin ang illegal wiretapping sa anti-wiretapping law. Bawal din isiwalat ang mga bank account at mga transactions at investments ng mga tao dahil sa bank secrecy law. Andiyan din syempre ang Data Privacy Act na nangangalaga sa personal na impormasyon o datos. Ngayong meron na tayong sapat na background tungkol sa right to privacy, pwede na nating tutukan ang data protection or data privacy, lalo na sa panahon ngayon kung saan marami tayong makabagong teknolohiya na nakakaapekto dito. Tulad ng privacy, marami ring mga definition na lumabas tungkol sa data privacy or data protection. Ngunit ang common sa kanilang lahat ay binibigyan nito ng kapangyarihan at karapatan ang mga tao na i-control ang kanilang sariling personal data. Kapag sinabi nating control, hanggat maaari ay may kapangyarihan ng isang tao na sabihin kung sino nga ba ang pwedeng mangolekta at gumamit ng kanyang personal data. May kapangyarihan din siya sabihin ano nga ba ang data na pwedeng kolektahin at gamitin, kailan at para saan nga ba ito gagamitin, saan to pwedeng kolektahin, at saan to pwedeng gamitin, at paano ito ipoproseso. Ang pagsulpot ng data privacy bilang isang natatanging aspeto ng right to privacy ay masasabi natin kasabay rin ng pagsulpot ng information technology noong 1960s. Ang IT, ang rason kung bakit naging mas efficient ang mga tao sa pagpoproseso ng personal data. Mas naging pangmaramihan at pangmabilisan ang pagpoproseso. So, ibig sabihin, kung ano man ang mga panganib na dulot ng maling pagpoproseso ng personal data noon, ay mas naging matingkad pa dahil sa IT. Kaya't marami na rin ang nagsabi na kailangan na nating magkaroon ng batas na tatalakay sa kung paano dapat iproseso ang personal data. Sa kanilang lahat, siguro yung tinatawag na OECD guidelines noong 1980 at yung Convention 108 ng Council of Europe ang maituturing nating pinakaugat ng lahat ng mga data privacy laws na meron tayo ngayon. Marami kasing laman itong dalawang ito na elemento na makikita natin sa mga batas natin ng data privacy ngayon. Maganda ring banggitin yung 1995 EU Directive on Data Protection kasi doon naman halaw ang karamihan ng laman ng ating Data Privacy Act. Ang ibang provisions pa nga, kinopya halos word for word. Yung tinatawag naman na APEC Privacy Framework na nilagdaan noong 2004 ay sinasabi nilang may influence din daw sa Data Privacy Act natin. Pero kung meron man, hindi ito gaanong halata, hindi katulad noong EU Directive. Ang pinakasikat ngayon ay yung General Data Protection Regulation o GDPR ng European Union. Ito ang pumalit sa dating 1995 Directive. Sabi ng karamihan, ito daw ang gold standard pagdating sa data protection. All in all, mayroon ng 130 na bansa at rehiyon ang mayroong data privacy law as of January 2021 at patuloy pang tumataas ang bilang na ito. Bago tayo magtapos, pag-usapan natin sandali kung ano yung iba't ibang klase ng pamamahala o regimes pagdating sa data privacy. Bukod kasi sa batas, magkakaiba rin sila kung paano ito ay pinapatupad. Masasabi nating merong 5 klase ng data privacy regimes. Una na yung comprehensive regime. Sa madaling sabi, malawak ang sakop ng ganitong klase ng data privacy law
pati na ng jurisdiction ng ahensya o opisinang nagpapatupad sa kanya. Ang mga bansang kabilang sa European Union ay magandang halimbawa nito. Bawat isa sa kanila ay mayroong data privacy law na nag-a-apply sa lahat, government office man yan or private company. Bawat isa din sa kanila ay may tinatawag na Data Protection Authority. Yung sectoral na regime naman ay limitado lang ang sakop sa partikular na sektor o industriya. Ang US ang pinakamagandang halimbawa nito. Sa ngayon, wala silang comprehensive data privacy law. Ang meron sila ay kalat-kalat na privacy laws na nag-a-apply lamang sa specific sectors tulad ng health at education. Yung naturingang privacy regulators nila tulad ng Federal Trade Commission at Federal Communications Commission ay limitado din ang mga kapangyarihan. Yung co-regulatory regimes naman madalas may multiple data privacy laws at multiple regulators sa iisang bansa. Ang mga examples nito ay Canada at Australia, kung saan maliban sa batas nila na nationwide ang scope, meron din silang hiwalay na batas para sa provinces or regions. Usually, meron ding iba't ibang regulators na nag-i-implement ng bawat isa. Ang self-regulatory regime naman ay yung sitwasyon kung saan yung mismong expected mong mag-comply ang siya ring gumagawa at nagpapatupad sa pulisiya. May pagka-sektoral ang dating except hindi pamahalaan ang gumagawa o nagpapatupad ng mga patakaran. At ang huli ay yung technology-based regime. Dito naman, teknolohiya ang nagdidikta sa kung ano ang extent ng protection na matatamasa ng tao, hindi batas. Halimbawa, nung nagdesisyon ang mga kumpanya na gumawa ng mga chat applications na may end-to-end encryption, ginawa nila yon ng kusa hindi dahil nasasaad ito sa batas. Ang resulta ay nakinabang ang mga tao dahil sa protektado ngayon ang mga personal data nila. Ang problema lang sa regime na ito ay nakasalalay ang privacy ng mga tao sa kagustuhan ng mga negosyo at kumpanya. Yan ang kabuuan ng Module 1. Sana, by now, ay familiar na kayo sa konsepto ng privacy at data privacy at ready na kayo sa isang masinsinang pagdidiscuss ng Data Privacy Act.